Yung turo na laging binibigay sa amin ng tatay ko is always trust the Lord. Because of that lesson, yun yung nagiging inspirasyon ko. Dahil sa impluwensya ng ama na isang pastor, maagang naging laman ng simbahan si Hope. 12 anyos siya nang matanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon. Mula noon, naglingkod na siya bilang worship leader at Sunday school teacher sa kanilang simbahan. Gayunpaman, maaga rin siyang namulat sa hirap ng buhay. Kaya naman nangarap siyang makapagtapos sa kolehiyo upang matulungan ang kanyang pamilya. Para mairaos ang pag-aaral, nag-apply siya ng scholarship at nag-working student. Rumakit si Hope sa mga singing competitions at pinasok ang iba't ibang trabaho hanggang siya ay naging call center agent. Pero isang araw, habang papasok sa trabaho, hindi inaasahan ni Hope na masasangkot siya sa isang trahedya. Dun sa side ng driver, tumama yung SUV, which is ako yung nakatupo doon. Ako yung tumilapan sa loob ng jeep, natabunan ako ng 9 na pasahero. Nawalan ako ng malay, may gumigising na lang sa akin na isang pasahero. Sabi niya, inang gumising ka na, nangangamoy gas na yung jeep, baka sumabog. Nung pagdilat ko ng mata ko, mga 5 to 8 seconds lang na liwanag yung nakita ko. Then eventually nakita ko yung mukha niya. Because of adrenaline rush, lumabas ako ng jeep without knowing kung ano ba yung nangyayari sa akin. Yung pakiramdam ko noon, masakit lang yung likod ko. More on internal pala yung natamaan sa akin. Nang maisugod siya sa ospital, dito napag-alaman na critical na ang kanyang kondisyon, kaya kaagad siyang isinailalim sa iba't ibang operasyon. Nasa ICU ako. Pagising ko, meron na akong tubo sa bibig. Tinignan ko nga unang-una yung may paa ko eh. Wala na ba akong paa? Kasi hindi ko siya nararamdaman. Mga 5 days nung nalaman ko yung condition ko talaga. Napunit yung left ear ko. 7 ribs yung na-damage sa akin. Baga ko, punong-puno siya ng dugo at ng tubig. Yung liver ko, bituka ko, kidney ko, nabutas na siya. Yung pelvis ko, yung sa may balakang natin, naputol na rin. Sa ika-6 na araw ni Hope sa ICU, muling naging normal ang kanyang oxygen level at heartbeat, kaya tuluyan na siyang inalis mula sa pagkaka-intubate. Subalit, that day, at 10 p.m., ubo ako na ubo, lagi may dugo. Color violet na ako, nahihirapan akong huminga. Hindi pa okay yung baga ko. Tapos nawalan ako ng malay. Electrical lang ako para mabuhay ako ulit. Ibinalik siya sa pagkaka-intubate na lubhang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Malaking dagok din para sa kanya nang malamang hindi na siya muling makakakanta. At dahil naputol ang kanyang pelvis, pinangangambahan din na hindi na siya makakalakad pa. Lord, bakit? Ano bang purpose ko? Bakit ba nangyayari sa akin to? Graduating student ako, I felt that my dreams will not happen. Yung dati mong buhay, magbabago because one click na accident. Lagi nila sinasabi, diba, every gising is a blessing. Pero that time sa akin, every gising is a pain. Sabi ng tatay ko, kamusta ka? Sabi ko, pagod na ako. Okay na ako eh, bakit ba kasi binuhay niya pa ako? And doon niya ulit binalik yung lesson na lagi niya sinasabi sa akin, na trust God na. Trust God's plan. Kasi alam ko yung paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon, may kapalit yan blessing. Habang nagpapagaling si Hope, bumuhos ang suporta at panalangin ng kanyang pamilya, mga kaibigan at churchmates. Nakausap din niya ang mga magulang ng taong nakabangga sa kanya. Sa halip na galit, pasasalamat ang ipinaabot niya sa mga ito dahil sa pag-ako ng responsibilidad ng kanyang pagpapagamot. Matapos ang 11 araw sa ICU, tuluyan na siyang nilipat sa regular room. Bagamat bumubuti na ang kanyang kondisyon, kinailangan pa rin maoperahan ang naputol niyang buto sa balakang. That time sabi ko, pag-pray natin to, ayoko na maoperahan. After a week, God answered my prayer. Dahil sa matagal akong nagstay sa hospital bed, di nagalaw yung pelvis ko. Eventually, yung naputol kong buto sa pelvis, nagkaroon siya ng konting laman. At saktong-sakto siya dun sa naputol kong buto. That is God's miracle. Kasi hindi ako naoperahan. Isang buwang nanatili si Hope sa ospital bago siya tuluyang na-discharge at sa kabila ng iniindang sakit, pinili niya pa rin na sumailalim sa therapy sessions, bit-bit ang paniniwalang muling maghihimala ang Diyos at muli siyang makakalakad.
nandun pa rin yung faith ko sa Kanya. So, kaibuturan ng puso ko na alam ko may plano yung Panginoon. Sabi ko, Doc, gaano po ako katagal makakapaglakad? Sabi niya, it will take 3 months to 5 months. Nag-physical therapy ako sa loob ng church. Tatay ko ang nagiging PT ko. Alam niyo po ba, July 21 ako na-aksidente. Pero September 10, nakalakad na ako without a support. And that's because of God's strength. That all things are possible with Him. At makalipas ang 5 buwan, maayos na muling nakakapaglakad si Hope. Laking tuwa rin ni Hope nang makabalik siya sa pagkanta at worship leading. Sa muli niyang pagtayo sa entablado, dito napagtanto ni Hope ang naisin ng Diyos sa kanyang buhay. I was able to reach more people. My purpose is just to share my God-written story. To share that God's miracles still exist. Nakaharap at napatawad din ni Hope ang taong nakabangga sa kanya. Ginamit din nilang mag-ama ang pagkakataong ito upang maibahagi ang pag-ibig ng Diyos. I'm so happy kasi finally nakita ko siya at nakausap ko siya personally. Kay Lord, pinatawad ako, hindi ako para magalit din sa kanya. Yung puso ko na hindi ako nagalit sa kanya, it's because of God. It's because of God's love. Hindi rin matatawaran ang papuri na hatid ni Hope sa Panginoon nang makagraduate siya bilang scholar sa kursong Bachelor of Science in Marketing Management. Ngayon, isa siyang motivational speaker at licensed financial advisor. Gumanda rin ang takbo ng kanilang pamumuhay dahil sa pagbuhos ng mga biyaya ng Panginoon sa kanilang pamilya. He is faithful. Kasi hindi niya ako iniwan sa journey ko. At hindi lang ako but also my family. Trust God. Trust God's plan. Yung problema mo, maliit lang yan. Kasi malaki yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo.